Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome dito muli sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca. And I'm very glad and so happy dun sa inyo na patuloy na nag-support sa ating foundations noong June 1. Thank you very much, Papuri. Thank you very much for all the audiences who came by. Naku, ang dami-dami ninyo, nakakatuwa. So we are so happy that you continually go and magbibigay ng pagpapala ang Panginoon sa atin. At alam nyo, hindi nawala ng pagbibigay at papuri ang mga tao doon sa ating occasion. Thank you very much for the organizers. Thank you very much doon sa mga taong patuloy na sumuporta. And you know what? Talagang kung ano ang pagpapala ng Diyos ay tuloy-tuloy pa rin sa ating lahat. Kamusta kayo mga kaagapay? Anong balita sa inyo? At tuloy-tuloy tayo sa ating Heartline. At ang anniversary ng FEBC ay napakasaya. So sa inyo na umattend, thank you. Pero kung hindi, alam nyo na, merong recording naman po at makaka-review kayo doon sa ating dito sa Facebook. Dahil dito sa Heartline, tayo ay nasa radio, TV. Dito lang sa 702 DZAS, patuloy tayo na naninilbihan para sa Panginoon upang mabigyan ang tugon ang mga katanungan ng mga tao kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. And it's true, kung ano inumpisa ng Panginoon sa atin, gagampanan niya rin at kukumpletuhin niya rin. What He began, He will complete. Salamat sa mga organizers sa Word of Hope Christian Family Church, and we are very happy that it happened. Thank you very much. At meron akong very special guest na kasama ngayon. Eto, kasama ko siya ngayon, kitang-kita ninyo dito sa Facebook. Pero siya ay dati ko nang nakasama dito sa DZAS, and he's one of the best professors that we have sa Alliance Graduate School. Siya yung Program Director ng Alliance Graduate School for Spiritual Formation. Siya isa sa mga elder ng and council chairperson sa Pulpit Pastor at Life Gospel Church dyan sa Viluna. Ayan, malapit sa East Avenue. Psycho-spiritual counselor tsaka director sa Door of Hope. Tsaka kasama siya sa ABCCOP, Theological Commission. And kung ang gusto niyong background ng kanyang academic would be Doctor of Ministry sa Spiritual Direction na confer ng Theological Foundation of the Graduate Theological Foundation in the United States. Graduate Certificate ng Spiritual Direction conferred ng Tao Fong Shan Christian Center sa Hong Kong. Tsaka Master of Arts in Christian Counseling sa Alliance Graduate School. Ayan. Ako, bigatin ho talaga. Nako, please, welcome. I'm very happy to have you here again. My very good counselor, my good friend. Thank you, Pastor Ames. Magandang gabi, Doc Ames. Hello, good evening to all the listeners ng Heartline. Yes, good to be back. Yeah, and alam nyo, naririnig din po tayo sa US. And I know, nakakarating din sa Hong Kong. Kamusta naman po? Kayo pwede nyo pong batiin ang ating mga fans. Fans nyo. Pero kayo mga fans club. Global na itong inyong show, no? Yeah. Yeah, so of course, greetings to my family, my siblings, lahat na aking mga pamangkin, my mother, sending my love. And then to my Life Gospel Church family, always very supportive. A lot of them are praying for me right now, no? Even praying for your show also. And then sa Alliance Graduate School family, greetings sa inyong lahat. Okay. Doc Ana. Sa Alliance Graduate School, College of Ministry. Yeah. Okay, so all the students, faculty, and staff of both schools. Ayun. Wow, Kuya Ray. Si Joy, tsaka sino may asawa niya? si
Anyway, I forgot. Kuya Ray, Yeah. kamusta And na, of Pastor Ray? course, sa aking Door of Hope family, ang Door of Hope Counseling Resource Center. Ayan, sa Door of Hope. Thank you. Napansin ko lang, meron hong picture dyan sa likod ninyo. Yeah. It's Sino? from the church given during the Pastor's Appreciation Sunday. Previous years ago. Yeah. Oh, wow. Beautiful. That's very nice. Kayo It's po a yan. gift from Life Gospel Church. Yes. Yes, wow. That's a beautiful picture. Thank you, Life Gospel Church, and we remember you so much. Hello po, Ma'am Ana ko, ang ating counseling professor, si Ma'am Dr. Cecilia Regencia, tsaka si Doc June, Moises Ardina. Hello, Ma'am Ana Ardina, kamusta din sa youth? And we're thankful sa inyo. Nako, Doc Ames, ang dami natin mga fans, ano? Di ngayon pa lang, marami nang bumabati sa inyo. Tulad ni Grace Anyon, amen. Si Nora Cabantog, si Marinom Bornferry, si Jonalyn Rosal, taga General Trias, Rosemary Garcia, si Ligaya Rafon, Maria Teresa Raramalising, mga suki po natin to lahat, ano? Perlita Hinahon, J. Marca Burnay, Ann Gamez, Lucy Tan, Christopher Rafael Flores, si Jean Malinaw, Manay Christy Hupanda, Liza Duldulao, Mila Manzano, Merly Abitong, si Marivic Quico, Marta Arena Vargas, si Feli Navarro, Norma Grande, Jean Araya, hello, good evening, Shem Gap, si Eve Gui, Kitalag Morales, Victor Reyes, Maribel Kabugnasan, Leon Sixberry, Eunice Kabakuan, and Dayan Masuli. Nako, marami pa sila, hindi ko pa nabanggit yung iba. Pero we are so thankful na you're right here, mga kaagapay. Nako, Doc, may mga questions na po, and I hope that we could go and answer these questions, ano? Mga kaagapay, ready na dahil andito na si Doc Ames. Tayo ay humila na ng kanya-kanya mga kape. Mahaba-habang usapan to ngayong gabi. At kahit na maulan-ulan, iinit ang inyong kape dahil mainit ang kape. Ayan. Iinit ang damdamin at malilitaw ang flame of love. Ayan. Doc Ames, ready tayo? Yeah, laging sagana sa tanong dito sa show niya. Oo nga lagi. Eto, ang tanong ng ating listener tungkol sa husband niya, well, eto po. My husband passed away last 3 weeks ago. Oh, very recent. Nailibing na po siya. During his wake, napakaraming pamahiin ng in-laws ko dahil hindi pa sila Christian. Hanggang ngayon po, na hindi nag-40 days si Habi, ay ang dami po nilang pinapagawang pamahiin sa akin. Paano ko po ito i-handle? Nagagalit kasi sila sa akin kapag hindi ko ginagawa despite na maraming explanation sa kanila. Ay oo, sa probinsya. Alam mo, Pastor Ames, yung sa amin, mayroong mga tradition na pa na walang kapag lalabas, kunwari dadalhin na yung ataol sa sementeryo. Ang pamahiin ay lahat ang mauna lalabas. At ang huli ay yung magdadala ng ataol. Tsaka pagka nakalis na, magbabasag ng baso na may tubig. Hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi lang daw, ganun. Well, marami mga pamahiin noon sa probinsya na. Ano nga ba gagawin kung ganito yung sitwasyon, Doc Ames? Yeah, talaga ang Filipino culture, no, napakaraming mga pamahiin, mga superstitious beliefs. And when you really investigate, ay hindi naman talaga malaman na kung ano ang pinagmulan ng mga pamahiin na ito and by what authority should we really be doing them. They've just been all these centuries siguro providing a socio-cultural importance sa ating pamumuhay, no? And possibly it's a way of lalo na kapag may mga pumapanaw, ang daming mga gustong alalahaning mga pamahiin ng maraming mga pamilyang Pilipino. And it can be a struggle for those Bible-believing Christians, know how to go about na harapin itong mga pamahiin na ito. Okay. I think we really have to recognize talagang magpapatuloy pa rin itong mga to even in their modern days kahit na ipaliwanag natin sa kanila parang wala naman talagang
mga solid na basihan. Solid Ang marami basis. sa mga Oo. pamahiin, meron lang talagang cultural cohesiveness na kinakontribute siguro. Oo. Pero pag ganito siguro may mga pumapanaw, isa sigurong dapat bantayan natin yung proseso ng pagluluksa. No? Lahat naman tayo papasok po sa grieving process eh. And for the Filipinos back then, itong mga superstitions na ito, kinda assisted them dun sa grief Yes. process, no? Oo. Kahit wala talagang solid base. So, yun ang siguro ang dapat natin isipin ngayon, no? How can we replace these superstitious beliefs with practices that are biblically based at nakakatulong din sa ating pagluluksa, sa ating paggunita sa ating mga pumanaw at gayon din sa pagpapalakas natin sa isa't isa habang ang bawat isa ay dumadaan sa pangungulila sa mga pumanaw, no? So, kung Alam mo, merong mga Doc, pamahiin, ang hirap gawin, pero oo. baka pwede nating lagyan ng substitute. Yes, that's a very good one. You know, Doc, I like what you mentioned na ito yung naging paraan ng mga Pilipino for the grieving process. Dahil kasi yung mga step by step na ginagawa ng mga matatanda, yung mga nauna sa atin, yung step by step na yun, naging paraan nila para malaman nilang ginawa nila yung kanilang nararapat gawin para maka-move on. Siguro yun yung method na moving on ng mga tao. Na somehow, kung mauunawaan natin, ay alam natin na mabibigyan natin galang kung ano yung kanilang pamamaraan. Yun lang, pagka itetest mo yung spirit, minsan yung ganitong proseso ay it comes from the spirit of fear of certain kapag hindi ginawa ang pamahiin nito, merong kahinatnan na hindi mo kontrolado. Okay, so, ganun. So, which is not a very good basis. Talagang dapat we will have to correct dahil hindi naman tama na ang isang bagay ay dapat katakutan. Let's say for that example, Doc, what would be a good substitute? For example, if i-practice kung ang isang pamahiin ay nanggagaling lang sa takot na baka may malas daw na darating o baka may bagay na mangyayaring hindi maganda, baka meron daw susunod sa mga matay, mga ganun. Ganun yung mga mga pamahiin dun eh. What would be a better substitute? What would be a good way to say na there is that safety and there is that grace from God? Yeah, hindi talaga maganda na ang ating pagkilos ay nakabatay sa takot, no? Dahil it can really be very crippling and then pwede tayong gumawa ng mga bagay na labag sa talagang naisin natin. So mainam talaga as much as possible hanggat may papaliwanag natin sa mga kailangang makarinig nito na even in times of tragedy, no, ganitong trahedya na pangyayari such as the loss of life, may pumanaw sa pamilya, naroon pa rin talaga yung malawak na biyaya ng Diyos, yung kanyang pagbibigay ng consolation, comfort sa family, at yung paghawak ng Diyos, not just sa lifetime na ito, but that God is really holding eternity, no? Yes. So paalala natin sa kanila, inaalala kasi yung takot, may kahinatnan para sa bukas, no? Pero ang Diyos, siya ay hindi lang Diyos ng ngayon, siya ay Diyos ng kinabukasan at Diyos ng pangwalang hanggan. Kaya dapat talaga sa Kanya tayo sumandig at umasa, humingi ng panghikayat, ng kalakasan, ng kalooban. Totoo. Especially in times na mayroong pumapanaw. No? Kasi ang kamatayan talaga, ang laki ng sinesend out na message sa bawat isa sa atin. No? Totoo po yan. Nako, Doc Ames. Meron pang isang question dito, related naman, tungkol din sa namatay din. Sabi po niya, ako po ay single mom. Dahil namatay si Mr. 12 years ago. Okay, so 12 years ago namatay ang ako, ngayon po ay mag-college na yung dalawa kong anak. Gusto ko silang makapagtapos ng pag-aaral. Tama po bang mag-abroad ako at iwan ko sila sa kapatid ko para makapag-provide ako sa kanila? Gusto niyang mag-abroad para sa kanyang anak na magka-college. Parang economic reasons. Ano kaya, would it be right? Well,
ever since namatay yung husband niya 12 years ago. So single parent na siya, no? I think sa society natin, dapat mas bigyan pa nating pansin yung contribution ng mga single parents, mga single parent households. Ang hirap noon, no? But they are surviving, they are thriving, they are giving their best. Sa lahat ng mga single parents, saludo po kami sa inyo. At napakahirap ng inyong inaharap, kaya tinataguyod niyo ang pamilya ng mag-isa lamang, wala nang inyong katuwang. Kaya dapat talaga isuportahan kayo ng lipunan, ng simbahan. Okay. Sa kaso nga nang nagpadala ng tanong na ito, nararamdaman natin yung economic difficulty, syempre sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Pinaka-ideal talaga na makahanap siya ng trabaho dito na lang sa atin sa Pilipinas. Okay? Pero naroon talaga yung realidad ngayon na napakaraming Filipino ang nagtatrabaho abroad, no? Para matulungan ang mga pamilya nila dito sa ating bansa kasi very limited nga yung mga employment opportunities dito sa Pilipinas, no? So mahirap, parang ang hirap sagutin, tama po ba na alis ako? Parang naroon ang tawag ng pangangailangan na hindi natin pwedeng tanggihan. Yun ang realidad ng paghihirap ngayon, no? Kung maaari nga lang sana na dito siya makapahanap ng hanap buhay, merong mga pakikipagsapalaran sa kanyang pag-alis abroad, no? Lalo-lalo na yung relationship niya dun sa kanyang dalawang anak. At the same time, naroon din kasing practical needs na pang-araw-araw na matutugunan lamang kung meron siyang mas stable na trabaho. So, well, sometimes, Doc, I have some clients na ang alternative nila is yung meron na kasi yung mga available na online jobs at remote work at na pwede silang magtrabaho sa abroad pero andito sila sa Pilipinas. Well, I guess siguro isa sa mga options na pwede niyang gawin kasi ang dami ko nang kakilala na sa abroad nagtatrabaho, pero andito sa Pilipinas. Ang sweldo nila, dollar din. So, maganda naman ang kanilang kita. Siguro lang, ayun yung challenge sa bawat parent sa atin kapag lumalaki na yung mga anak. Pagdating na ng college, yun yung medyo mabigat-bigat na gastusin. Sana lang, hindi nababawasan ng mga tuition fee na dadagdagan pa yung semester. Oo nga eh. Sana lang na yung siguro explore niya muna kaya kung yung mayroong available dito na makakatugon doon sa kanyang mga pangangailangan na hindi kailangan lumayo. Yeah, sabi nga kanina, the most ideal talaga if she could stay, no? Dito sa Pilipinas. No? So not just for her, but for every other family. No? Pero kung talagang walang options dito, naroon na nga yung pag-abroad. Pero nga kung may work from home opportunities na magagawa or a small scale home business, pwede rin talagang i-explore yung ganong possibilities. Ako, believe ako dun sa mga millennials ngayon eh. Mas meron silang resources na pwede, may career at mayroong objective sa kanilang pagtatrabaho. Meron silang financial goals. Pero yung method ng pag-a-apply na trabaho, iba na rin ngayon. Iba na yung mga uri ng mga trabahong available ngayon. Siguro, bago niya maisip mag-abroad, tanungin niya muna yung mga anak niya o kaya mga millennials, paano sila? Kunwari, kung silang may problema na kailangan ng pera, paano nila gagawin? Paano strategy nila? Definitely, mayroong mga bagay na gano'n. Siguro may matututunan siya doon. I guess, what do you think? Yeah, at the same time, we should keep on praying for employment opportunities within our country. Yes, and hari nawa mangyari yun. Ito, yung isa nating listeners, sabi niya rin, isa po akong OFW. Bukod sa homesick, ay nako, maganda tong question na to. Related doon sa kanina. Ito, nasa abroad na siya. Nasa abroad na siya. Bukod sa homesick, lagi ko pong nararamdaman ang bigat at pagod dahil sa mga problema sa family ko na nasa Pilipinas na ako. Nasa Pilipinas. Na ako pa rin po ang sumasalo gaya ng loans ng parents ko, pag-aaral ng kapatid ko, at bills sa bahay namin. Hindi naman po ako nagrereklamo, pero nakakapagod din po pala and I have no choice kundi tulungan sila. Na-detect po dito sa London na may medical condition ako. Pero hindi ko po masabi sa family ko dahil mag-aalala sila. Please help me. Paano po magiging malakas? So our listener is looking for strength
Lakas, tibay. Wow. Yeah, our heart goes out to you, no, lalo na ngayong meron kang kinakaharap na illness at challenge sa iyong health, and while all these years working abroad away from your family, and sabi mo nga even now after years of working abroad, homesick ka pa din. Yeah. Ang dami talaga mga kababayan natin who are working abroad to support the family here and even extended families pa dito, no, sa Pilipinas. At napakaganda talagang paalalahanan ng ating mga kababayan nagtatrabaho sa abroad na i-observe din yung kanilang boundaries, no? Na hindi porke mas malaki ang kinikita mo sa abroad ay ganun na lang yung pagtulong na gagawin mo sa parang walang no? Walang period, no? Walang Yeah. So dapat isipin din niya yung boundaries, no? At yung pag-aalaga sa inyong sarili sa mga kapatiran ng kababayan namin nasa abroad, yung pag-aalaga ng inyong sarili, napakahalaga yung self-care, no? Kasi nagtatrabaho kayo sa ibang lugar, medyo mas may degree of difficulty rin yun. Totoo po. Although minsan mas maganda yung mga employment conditions sa ibang bansa, pero just the same, yung sociological condition na malayo sa pamilya, malaking factor talaga yun. Impact yun. Sa research niya, sinasabi na iba yung stress level na nasa abroad ka at hindi ka taga roon. Kapag ikaw ay foreigner doon sa lugar na yon, hindi ka ganun ka-komportable, hindi ka ganun ka-secure. Mahirap din talaga. Somehow, naisip ko, kailangan talaga din ng lakas dahil andun yung, nakita ko yung determinasyon niya na tumulong talaga sa kanyang mga pamilya. Ang problema niya ay hindi niya ma-handle mismo yung problema sa Pilipinas, sa kanyang bahay. Dahil, one, your absence is not enough. I mean, your absence is already a big obstacle to resolving problems. Your absence in that place, talaga mahirap talaga. Pero when it comes to strength, is there a spiritual way that a person can be strengthened? Dahil maganda naman yung ginagawa niya. Hindi naman daw siya nagre-reklamo at mukha namang genuine and sincere ang kanyang pagtulong. What can we... In her case right now, meron siyang serious illness at sabi niya parang ayaw niya ipaalam sa pamilya niya. Okay. Pero sa akin, mas maganda sigurong ipaalam mo sa kanila kasi kailangan mo ng social support kahit malayo sila. No? Kailangan mo ng social-emotional support kung ikaw ay may pinagdaraan ng health challenge sa buhay mo ngayon. Yeah. Mas lalong dapat malaman ng iyong pamilya dito sa Pilipinas. Kung sila nga ay umaasa talaga ng gusto sa iyong financial help sa kanila, pag nalaman nilang ikaw ay nasa isang masela na kondisyon, it can be a motivation for them to help themselves. No? Definitely, kailangan mo rin marinig yung panghihikayat mula sa kanila at this time na ikaw ang may pinagdaraanan. Oo. Okay? Kailangan ng emotional and social support from family. That will strengthen them. Talaga, nakakatayo yun, ha? Okay, maaring masurpresa ka kung paano silang maaring gamitin ng Diyos kahit malayo, no? At kahit may mga kahirapan silang pinagdaraanan sa Pilipinas, that God can still use them to bring you comfort even from a distance. Okay? And yun lang talaga siguro yung mga pamilya at kaibigan mo, no, na maaari mong pagkwentuhan at hilingan ng panalangin. Okay? Napaka-importante talaga na in times of need ay aminin natin yung ating limitasyon, aminin natin yung ating pangailangan sa ibang mga tao, and ask for their encouragement, their prayers, their support. Okay? Nakaka-boost yun sa overall wellness, no? Hindi lang yung physical na illness na pinagdaraanan. Yes, definitely. It's a very, very good support. At malay nyo, actually makakagaan pa yon sa nararamdaman kung makita niya na yung pamilya pala ay all-out support din at gagawa pa ng aksyon. It could be something na kasi the family in the Philippines are the best persons to solve the problem in the Philippines. Kung sila yung naririto,
Sila yung mga best na taong mag-solve ng kung saan yung nangyayari, di ba? Oo. At mainam na malaman nilang meron kang pangailangan din na magkaroon ng financial adjustment sa sariling kalagayan dahil meron kang additional medical expenses para sa sarili mo. Oo nga. Tsaka mag-self-care po, ano? Mm-mm. Oo. Is there any way, siguro makaka-encourage sa kanila, ano? Nawa ma-encourage kayo ng tibay ng loob mula sa grasya at biyaya ng Diyos na malaman ninyo, Mm-mm. hindi lahat ay nakasalalay sa inyo. Lahat Mm-mm. ng bagay ay hawak din naman ng Panginoon at kumikilos ang Diyos dun sa ating pang-araw-araw na buhay at may kamay at mayroong pagkukusa ang Diyos, no? Oo, minsan talaga dumarating ang karamdaman bilang paalala sa atin na meron tayong hangganan o limitasyon. Dahil Mm-mm. minsan ay masyado na nating sinasagip ang paligid na parang tayo ay si Superman o si Wonder Woman, no? Na Oo. hindi naman talaga dapat, no? Ang ating kalakasan at nagmumula pa rin sa Diyos at yung pag-preserve sa atin ay nagmumula pa rin talaga sa Diyos. Ayan, ako, totoo yan. Tandaan po natin mga kaagapay at batiin ko rin ang mga kaagapay natin, si Alu Abendan, Ate Alu, si Nora Cancela, si Nora Salvador, si Nenet Palencia, Roda Susmeña, si Helen Grace Chempo, Ate Tess Almaden, Dehan, Leonardo Canela, Nanette Naval, tsaka si Jennifer Ali Cristalino sa tingin. Thank you very much for giving us a listening ear and commenting to our episodes, ano? At mga kasama natin sa PACC, sa PhilAct, sa Philippine Association for Christian Counselors, si Ma'am Jane, si Ma'am Joy, si Ate Una, si Pastor Roldan, si Adrian. Yan, hello, kamusta kayo diyan? Kamusta po? Nako, Doc Ames, sana one time makasama kayo sa mga meeting namin doon. And Mm. yan, kasama din kayo, Doc Ames, ano, doon sa mga counselor, volunteer counselor sa PACC, hindi ho ba? I'm a member of Philippine Association of Christian Counselors also. Yeah, oo, yes. And kapag mamaya i-announce ko yung mga free counseling sessions ng PACC. Ayan, nako, mga kapatid, huwag kalimutan ng self-care. At iba talaga, Pastor, yung merong yung sumasabay sa iyong mga pinagdadaanan. At kapag naramdaman mo yun, kahit nasa malayo sila, sinasabayan ka sa iyong pinagdadaanan. Maganda yun, ang sarap ng ganun. Yung iyong difficulty ay sinasabayan. Oo, kailangan talaga ngayon i-optimize natin yung wonders of technology, no? Meron tayong mga group chat, meron tayong Yan. mga Viber groups, iba't iba pa, Yan. kahit magkakalayo, no? Pagpapaalalahanan sa isa't isa through these group chats, ay Yes. ang laki talagang naitutulong niyan. That is absolutely great. Uy, which reminds us also, yung una-unang nagtanong, so yung nauna sa kanya, yung gustong mag-abroad, hindi niya alam kung mag-abroad siya. O ayan, alam niyo na, maraming difficulties din ang pag-abroad. So, timbangin niyo pong mabuti kung kayo mag-abroad talaga dahil baka may oportunidad naman dito. Magtanong-tanong sa mga millennials natin, mga may mas paraan sila eh. Ang galing ng mga millennials natin, local na paraan, meron silang nagagawa eh. Wow. Well, there's one more question here. Sabi ng ating listener, we found out na may ADHD ang bunso kong anak. Simula nang malaman yon ng mga kapatid ng asawa ko, kapag nagiging makulit ang anak ko, lagi nilang nililabel na inaatake na naman ng bata may ADHD. Masakit po sa akin bilang ina na tinitingnan po nila ito as negative at hindi po nakakatulong sa akin bilang ina at sa anak ko. Magkasama po kami sa isang compound kaya lagi talaga kaming nagkakasalamuha. Paano ko po ito i-handle? Doc Ames, mga children with special needs, ADHD. Anong gagawin ng mga magulang sa ganitong sitwasyon? Well, unang-una talaga, kailangan pa rin talaga ng malawakang campaign
for awareness on such Oo. issues, no? Lalo na itong mga mental health issues, developmental issues, katulad ng ADHD na nababanggit ngayon na nagtatanong na ito. A Yeah. lot of people are still unaware, walang kaalam-alam sa mga ganitong bagay, no? So, makisama tayo sa pagpapalawak ng kaalaman para sa mga developmental issues na katulad nito, sa mga mental health issues. Kasi isa yun sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging insensitive ang mga tao, no, Oo. sa mga nakakaranas ng ganito dahil wala silang kaalam-alam na seryosong condition pala ang katulad ng isang ganitong case, no? So yun, no? Dapat ipaalam natin sa ating mga pamilya ano ba itong kalagayan na ito at ano yung tulong na dapat maibigay ng bawat membro ng pamilya and extended families, no? Ano yung mga positive na mga bagay na dapat ginagawa at mga negative na bagay na dapat iwasan. Okay. Minsan talaga dahil hindi alam ng mga tao at hindi nila naiintindihan, mali yung kanilang responses. Nakakatulong talaga ng proper information sa mga tao para malaman nila how they can be of help, how they can be of support, how they can be of assistance. No? Imbis na impediment o nakakadagdag pa sa problema ng isang pamilya na may kinakaharap na ganito, no? Kung merong meron kang family member na merong mental health challenge. Opo. Ay nako, yung mga ganitong sitwasyon kasi laganap yung tinatawag nating stigma. Kung ini-stigmatize ang isang tao, katangian ng Pinoy yun eh. Pinagkakaisahan. O parang kahit akala mo hindi ka nakakabully pero nabubully mo yung tao dahil sa kanya kalagayan. It's not good. Lalo yung atensyon ng mga tao sa kanila na parang natutulig sa o kaya na insulto na. Hindi naman tama. Ayun, so... Oo, minsan yung kalagayan ng mga tao, no, ginagawa pang pinagmumulan ng mga jokes, no? Oo. Na hindi talaga dapat. Lalong nakakasakit ng damdamin sa may mga kalagayan ito. Oo. Alam nyo, ang ilang tips para sa ADHD is una, ang mga meron nito ADHD ay nahihirapan mag-control ng emosyon, nahihirapan din sila mag-control socially dahil hindi sila magaling makisalamuha. Tayo pa naman Pilipino, parang pinaka-natural yun, yung pakikikapwa, pakikisalamuha ay napaka-natural. Pero hirap na hirap ang mga ADHD sa ganun. Kaya sa ganong sitwasyon, sana ay wag namang gawing katuwaan o insultuhin o parang nai-etchapwera ang mga batang may ADHD. Kailangan matutunan natin kalingain sa pamamagitan ng pag-support ng mabuting kilos. So kung ini-insulto, hindi mo masusupport yung mabuting kilos. Mare, mabuting pagsuporta para makahugas ng pinggan, makapag-ayos ng gamit, makakilos do sa bahay ng maayos at kahit na maganda, may pamangkin has ADHD and na ano siya, na-develop siya dahil kasi together, yung buong family, nakikipag-usap sa kanya like normal. Normal lang. Pagka medyo sumasablay siya, pare, masyadong napasigaw, o kaya yung interest niya na iba, minsan hindi siya makakonsentrate. Hindi siya madaling utusan noong siya'y bata. Pero ngayon na utusan na dahil kasi mayroong support, mayroong mga kapatid, tsaka yung ang galing ng tatay at nanay na inayos yun. Talagang very good. So, we thank God nagagawa. Kung may nakikita tayong mga kakaiba sa kinikilos, sinasalita ng mga bata, napakainam na mahatid sila sa espesyalista, no? At kasi yung proper diagnosis, napaka-importante nun, no? Para hindi tayo nanguhula kung anong gagawin natin. Okay. Sa Pilipinas, manginglan lang ang developmental specialist, no? Sa mga nag-iisip pa ng further training, baka pwede niyong gawing option, no, na mag-training as developmental specialist sa mga papasok pa lang ng kolehiyo at gusto pang mag-aral after college. We need a lot more developmental specialists dito sa Pilipinas. Yes. Sana may mga magka-interest, no, na pumasok sa profession na ito dahil kailangan. Interested ako, Doc Ames. Saan mo ba marirekomenda na mag-aral? Of course, you just have to visit the
visit the web for all the opportunities. Medyo matagalan at mahabang pag-aaral talaga para maging isang developmental specialist, no? Yeah, hanga ako dyan sa mga developmental specialist dahil talagang tutok sila sa mga bata, no? Nakakatuwa. We need more of these people, no? We need social workers pa. Yeah. Okay. Oo. So, maraming mga options for for career and employment na makakatulong talaga sa bansa. That's right. Nako, we'll get there. Nako, ang sarap niyan. Ay, by the way, Pastor, nabalitaan ko na meron pala kayong event na darating and I hope ma-share nyo sa atin mga listeners yung coming event ninyo. I think inaantabayanan din to ng mga tao, ano? Dahil meron tong kinalaman sa sa Love Struck. Wow. Sige nga po, Doc Ames, please announce I was invited by the Love Struck movement, no? Sa kanilang conference for their youth ministers. So I'll be one of the resource speakers. I'll be taking I think June 18 ako. Nakasalang for their conference, no? So I thank the Love Struck movement for this opportunity na makapag-minister sa kanila. Okay. Oh, sa Zoom ito, no? I think it's an online thing and ongoing na siguro ang kanilang registration. Kindly visit yung kanilang Facebook. Oh, so dire-diretso pala ito. Wow, tuwing Tuesday from June 4 hanggang July 9. So 1, 2, 3, 4, 6 na Tuesday sa Zoom. Alas 10. Different speakers for each Tuesday. Yeah, alas 7:30 hanggang alas 10 ng gabi. Ayun. Wow, this is a very good. Sino pwede umattend? Mga youth, mga leaders, or sino po? I think they're targeting yung mga people who are active in the youth ministry. Yes. Okay. So if you're involved in the youth ministry, okay. Yes. So tatalakayin dito yung youth ministry, creative arts, kung paano turuan ng youth, spiritual formation, public speaking, tsaka kung paano yung leadership first, tsaka resilience ng mga leaders. Wow. Ang ganda. So, iyan. Check saan ho mag-check kung sakaling may interesado umattend? We should visit siguro itong Love Struck Movement Facebook. Ayan. I'm pretty sure maraming announcements dyan. Ayan, sa Love Struck Movement Facebook. Join kayo dahil ang youth ministry ay napakalawak at napakabigat na youth ministry ngayon. So go ahead and join. Merong fee pero puntahan nyo po sa website sa Love Struck Movement. Ayan. Nako, dami pa tayong mga questions. At sana mga kaagapay, yayain nyo pa yung mga hindi pa nakaka-tune in dito sa 702 DZAS dahil tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga talakayan at marami pang mga questions dito. Nako, very interesting. Stay tuned lang po mga kaibigan and we will continue with Heartline tonight dito sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Don't go away. We'll be right back. Heartline. Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa Kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay.
Siya ang paglilingkuran ko habang buhay. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay sa patuloy niyong pakikinig dito sa 702 DZAS Heartline. Ngayong Biyernes ng gabi at pumasok na nga tayo sa June. Salamat sa mga nag-invite sa atin na makarating ang ating tinig dyan sa iba't ibang lugar. Katulad ng Japan. Hello kila Ate Ging, kay Ferdy Katabay, dyan sa Tokyo, Japan, sa Tokyo Baptist Church. Kasama sila Malen, tsaka si Karen Damian, tsaka yung mga kasama natin dyan sa Tokyo Baptist Church. Siyempre, kasama natin Kuya Reynald Kempis, tsaka si Ate Tina, dyan sa Oman. O, kamusta kayo dyan? Ay, lumipat na pala kayo sa Canada. Caroline Lamoste, hello, kamusta ka? Ano nang balita sa'yo? Kailan ka na ikakasal? Ayan, nakakatuwa. Si Caroline, isasasad natin ng mga counselors din, ano? And I'm so happy na siya ay engaged na. Hello, good to hear from you. And syempre, mga kaibigan natin na sila tuloy-tuloy pa rin na nakikinig dahil sa ibang lugar. Sa Canada, sila Ate Celia, Ate Delia, Ate Beth, Ate Mary. Hello, kamusta kayo mga Mabitakenyos dyan sa Alberta, Canada. Thank you very much for listening continually. Kasama ko yung Eson, sila Kuya Ray. Hello, kamusta? The Pagolas, right there. Mga pamilya ng Pagola. Ayan. Thank you very much for constantly supporting dito sa Heartline. At kayo, mga kapatid, andito tayo kasama si Doc Ames at patuloy tayo na bibigyan ng wisdom through the word of the Lord and through His experience. Doc Ames, kamusta na? Still here. Yeah, it's still here. Meron ho ba kayong pahabol na bate? Siguro, congratulations sa mga graduates ng Alliance Graduate School, and Alliance Graduate School College of Ministry, and of course for those who are thinking of further studies, lalo na in preparation for ministry in different areas, kindly visit the website of Alliance Graduate School, no, para sa mga courses offered, and also the same thing with the Alliance Graduate School of College of Ministry. Ayan, ako. Hello there sa mga kasama sa Alliance Graduate School, ano. At syempre, gusto rin batiin si aking wifey. Hello, honey. Thank you for all the support. She's right here in support, front, back, side, and all covered ako with her efforts and prayers. Thank you very much. At syempre, pabati din sa mga pamangkin ko. Si Kel, Kukay, Cyril, Kelsey, Hannah, tsaka si Isaac dyan sa Santa Maria, Bulacan. At ang aking mami, si Mami Lourdes Larca. Hello, Mami. Very good to see you. Kalilipat niya lang dito sa sa Malabon. And I'm very happy to see her. Yan. Ayan. Nako, Doc. Tuloy tayo sa ating mga katanungan. Ayan. Eto, meron namang isang mag-asawa. Ang tanong nila ay tungkol dito. Eto, sabi niya, si Mr. po ay manager sa isang fast food chain. Mayroon siyang katrabahong nasa mid-20s. Hindi niya sinabi kung ilang taon yung Mr. Anyway, nasa mid-20s and close sa kanya talaga. Tinanong ko po si Mr. at sabi niya, anak lang ang turing niya dahil wala kaming anak na babae. Pero recently, may nagsabi sa akin na minsan ay sabay sila umuwi at nihahatid pa ni Mr. sa bahay. Mali po bang magiging mapag-isip ako? Ano po ang dapat kong gawin? Nako! Mga magkatrabaho. Parang bata tinuturing. So, sabihin, meron din talagang father-daughter age gap sila na magkatrabaho. Possibly, may father-daughter age gap. Alam niyo, masyadong komplikado na mundo ngayon. Pati yung iba na yung takbo ng pag-iisip ng mga bata. Parang humahabol, sumasabay sa mga matatanda. Ewan ko. Anyway,
Ano po ba gagawin, Doc Ames? Firstly, she really has to verify this, no? Doon sa nagsabi sa kanya, kailangan talagang with that information, no, ay maiharap niya sa kanyang asawa yung information na ito. And kung willing ba itong kanyang informant na talagang panindigan ang kanyang ikinukwento. Okay. So that has to be verified. Okay. Papanindigan And yung kwento. napaka-importante, dapat yung kanyang informant ay handang panindigan yung kwento, no? Otherwise, she's just chasing the wind. Okay. Baka si Marites lang ang nagkwento sa kanya, no? Okay yun chasing the wind, which is chismis. O nga naman, baka naman chismis lang yun. May kutob. Minsan yung mga babae ang nagsasabi, naniniwala ako sa aking kutob. Yung kung tawagin ay women's instinct. Ano ba? Is that something reliable? In your experience, Pastor, how's that working in a counseling situation? How does that work in a relationship? Or how does it not work? I don't know. Talagang napaka-complicated ng ating emotions, no? Marami tayong mga nararamdaman na mahirap ipaliwanag and everything. Pero napaka-importante talaga nung yung inatawag na oneness ng husband and wife, na ito ay dapat talagang kanilang binabantayan at inaarugaan. Itong oneness na ito ay nasa iba't ibang aspeto no? Psychological oneness, emotional oneness, and kapag sila may physical intimacy, yung physical oneness, no? And then of course napaka-importante talaga and very essential yung spiritual oneness sa kanilang pananampalataya. And kapag isa ang inyong pananampalataya, maganda rin talagang you share the same values, lalo na kung paano nyong aarugain yung inyong relationship as husband and wife, no? That you share the same values. Opo, ayan. And then kapag may mga threats sa oneness na ito, there has to be vigilance on the part of either one, no? Kung mayroong mga threats sa oneness na ito na kailangan nilang binabantayan. Siguro doon pumapasok yung mga sinasabing may kutob ako or I have this intuition. Okay. Kung may nararamdamang mga threats, dapat nga talaga i-verify. Sana yung intuition na parang ganito. Kutob ko magtatagumpay yung asawa ko. Kutob ko yayaman. Sana may ganong intuition. Kadalasan yung kutob sa mga negative side, no? Oo nga laging negative. Sana may kutob. Go ahead. So, kailangan talagang suportahan ng verification itong bagay na ito kung may nararamdaman na ganito. And then, yun ngang pangangalaga sa communication ng husband and wife, dapat hinahandaan yung isa't isa, yung sinatawag na hindi lang yung confront, no? Kaya yung much better term, sabi care front. Carefronting one another, no? Na hindi ka naghaharap ng isang issue sa iyong katuwang ng walang saysay, but you're doing it out of care for the person, out of care for your relationship, out of care sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Question, Doc Ames. Is there any ethical consideration na dapat i-bear in mind? Meron bang dapat na ethics na i-considera dito kapag yung lalaki ay inihahatid na sa bahay yung babae? Sa culture natin, malaki ang kahulugan nun, no? Na kapag ang lalaki ay inahatid ang babae, no? Meron kang ibang pagpapahalaga, no? Na pinaparamdam. Special. Kaya siguro hindi maiwas nang nagtatanong na ito na meron nga siyang kutob. Pero nga, just the same, verify this information. If it's true, then you have something to confront your husband about, no? Dahil sa kultura natin, medyo malaki nga yung kahalagahan at kahulugan ng ganoong pagkilos, no? This type of behavior. What if kung nagiging gentleman ka lang? Kasi syempre, babae, kung gabi ang uuwi, tapos babae uuwi mag-isa. Usually, as a gentleman, pwede mong samahan o in a way ihahatid. Kaya lang, madalas yung mga ganong ginagawa din ng mga nanliligaw, mga ganun. Somehow, meron naman pagkakataong hindi naman na papahamak ang babae kung umuwi mag-isa. Kailangan pa rin ng precautions in being a gentleman, no? Lalo na nga kung ikaw ay merong relationship na whether married ka na o hindi pa,
Basta kung meron kang committed relationship, lalo mong talagang dapat bantayan yung pagkilos mo, no? Para hindi maapektuhan yung iyong committed relationship. Ayan. Okay. Kailangan yung mga bagay na to napapag-usapan ng mag-asawa para ma-determine ninyo ano yung ethical standards na inyong pinapairal diyan. Gaya nitong Kaya nga sabi ko kanina, no, kung isang inyong faith, you share the same values, mas maganda yun. Kaya talagang mas mainam na ang papakasalan mo ay pareho mo ng pananampalataya. Ayan, maganda yan. Iisa kayo ng pananaw sa mga pinapahalaga ninyo. Kaya eto, yung mga bagay na ganyan, kapag nahihirapan yung pag-usapan, ganitong mangyayari. Sabi nung isa pa nating listener, sabi niya, pa-advise po, ano dapat gawin ng wife sa husband niyang ayaw pag-usapan ng mga problema? Kaya tuloy, kapag nag-spark ang away ay galit. Ang daming nilalabas na mga unsolved issues. Ayan, so mga hindi na pag-usapan, ano? I think dapat ito bago baka si ikinasal. Denial King ang pinakasalan mo. Ano nila? Baka si Denial King ang pinakasalan mo. No? Si Denial King. Denial King. Maraming dinideny. Oo, so para bang minsan nga andyan na nakitang-kita ng mga problema pero ayaw pa rin pansinin, no? Napakahalaga talagang bigyang pansin natin at i-develop talaga natin yung leadership ng mga kalalakihan sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga asawa, no? Pangunahin talaga yung spiritual leadership ng lalaki, no? Sa kanyang asawa, no? Men requiring submission, pero napaka-importante, are you spiritually leading your wife sa tamang landas kung ikaw naman ay nanghihingi ng submission sa iyong asawa? So, bahagi talaga niyan, kung ano may mga challenges, mga problema ay magkatuwang niyong hinaharap. Okay? Hindi mo pinapaharap lang ang iyong asawa sa mga problema, no? Parang marami mga ganyan mga bagay. May problema yung mga bata sa eskwela, sabi na lang ni daddy, puntahan mo sa eskwela. Okay? Pero mas maganda siguro, siya yung pumunta, no? Siya yung makakita talaga ng sitwasyon ng kanyang anak doon sa eskwela. Okay. Sa ating mga Pilipino, ang napansin ko, no? Tayo ay mapag-hold o nag-harbor, nagkikimkim ng mga damdamin. Sa ibang kultura kasi, merong formal communication. Ibig sabihin, diretsahan magsalita. Labas ang labas, bahala ka. Basta't prangkahan, ganon. Hindi mahirap sa ibang kultura. Sa atin, hindi tayo madaling magprangka dahil kapag prangka tayo, gusto natin maging sincere. Hindi formal, gusto natin maging sincere. Lubos na totoo yung sinasabi mo, napapakita lalo sa damdamin. Kaya meron tayong tinatawag na pagka nagsalita, lumalabas pati yung damdamin. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib dahil lumalabas yung damdamin. So, I think one of the problems ng isang mag-asawa ay yung mahirap maging genuine nang walang damdamin, which is one of the difficulties in communicating sa mag-asawa. Ano po kaya ang magandang solusyon dito? Kaya kadalasan talaga ang iniisip ng mga nagpapakasal dahil they have natural affection for one another na talagang bonggang-bongga pa pag sila ay bagong kasal, no? Na yung pag-uusap at interaction ay susunod na lamang. Pero hindi natin naiisip, communication also needs to be developed, no? Lalo na kung tayo ay galing sa iba't ibang mga pamilya, no? Magkaibang mundo na kung wala tayong pagsasanay sa pamamaraan ng interaction, dapat ay isipin natin na bahagi ng paglago ng inyong buhay mag-asawa is for the two of you to develop communication skills, relational skills. No? Minsan talagang hindi ito natuturo sa eskwela at hindi rin natuturo sa pamilya. No? Nakapagsalita ng hindi na may personal, nakapagsalita ng hindi nang babastos o kaya hindi nang aatake. Yun yung uri ng communication skills, ano po? Oo, kailangan matutunan natin yung pagpapahayag ng kaisipan at ng damdamin, ng may paggalang sa isa't isa, ng may kahandaang makinig sa isa't isa. No? Hindi po yan nangyayari automatically. Kailangan po yan dinedevelop natin. Hindi lamang sa mga mag-asawa, kundi kahit sa mga magkakaibigan o sa mga pamilya. No? Napaka-importante po talagang we develop communication skills, social skills. Well, kung sa bagay,
kung ang espiritu mo ay nasa espiritu ng patience, love, kindness, hindi mo sisigawan ng tao, hindi mo babastusin, hindi mo atakihin ang iyong asawa. Pero kung puno ka ng galit, ang Pilipino madalas sa ganun, yung galit talaga ang ilalabas, o kaya yung hinagpis, o kaya yung sama ng loob, yun ang talagang lumalabas. Pero mukhang kailangan talaga natin yung pagpapasukob sa banal na espiritu, ano? Talagang sa kultura natin, isang madalas na na-encounter natin suliranin yung commitment sa tinatawag na smooth interpersonal relationships. Ayun. Na mas gugustuhin pa natin na para bang kumbaga payapa kahit hindi tunay na payapa yung kaugnayan. Kahit may bagay na dapat pag-usapan pero ayaw pag-usapan, ayaw talakayin. Oo. Para bang mamatay ka sa pakikiramdam. Gano'n. Mahirap. Hindi malinaw. Pero sana kung sa mga taong nahihirapan mag-communicate at meron kayong dinaramdam, ay wag niyong pahabain yung dinaramdam na yan. Hindi yan binabaon, hindi yan pinapatagal. Kailangan talaga ng pagsasanay sa responsableng talakayan. Ayun, responsableng talakayan. Nako mga kapatid, mga kaagapay, kung kailangan nyo ng counseling sa aspeto na yan, punta kayo dito sa ating website na binigay ng Philippine Association for Christian Counselors, ang philac.org, philacc.org. Ulit, it's philacc.org. Ang philac.org ay mayroong 2 libreng online consultation. Para dun sa inyo na medyo gipit, meron namang 2 libre at makakatulong malaki para matalakay ang inyong problema. Kung kailangan nyo ng face-to-face counseling, andito lang po kami. At tawagan nyo ako sa 0915-3333-299 or sa 0999-579-0049. Doc Ames, baka merong gustong magpa-counsel sa inyo dyan sa Door of Hope or kung saan in relation to your announcement, those na nangangailangan din ng counseling services, you can email doorofhopecounseling@gmail.com to request for an appointment. Meron po bang phone number ko o kahit na cell number ninyo kung gustong direct? At this point, it's really best to go through the email, no? Okay. And binabantay ng aming coordinator, and then doon din na ipapaliwanag sa kanila what to expect from the counseling. Ayan. So it's doorofhopecounseling@gmail.com. One word lang, Door of Hope Counseling. Ayun, single L, Door of Hope Counseling@gmail.com kay Dr. Ames Del Mendo. Ayan. Nako, thank you po. Sa inyo naman nangangailangan ng counseling, bigyan niyo ng pagkakataon na matalakay yan with a professional counselor. Eto, ang isa nating listener naman, etong tanong niya. Mayroon pong nakagawa sa akin ng mali few months ago and never siyang nagsorry sa akin. Hindi na po kami nagpansinan since then. Until last week, nakausap ko ang common friend namin and she mentioned na ang daming sinabi ng taong ito na negative about sa akin. Naramdaman ko po na bakit parang ang ending ako pa ang mali. I tried na mag-reach out sa kanya para makapag-usap kami pero hindi niya ako pinansin. How to move forward sa ganitong sitwasyon? Ay, nako, Doc Ames, this is sad. Pero congratulations for trying to reach out. Ayan, congratulations for trying. Ay, good. Buti pa to, nag-reach out, ano? Pero very common to, Doc Ames. Alam niyo, lalo sa opisina o kaya sa kapitbahay, madami mga samaan loob na pagka nagkalayo na, pagka nagkaaway na, wala na, hindi na nare-restore. Ano kaya maganda gawin dito, Doc Ames? Mahirap talaga kapag may mga hindi pagkakaunawaan, lalo na ito parang sa kaso na ito, hindi pagkakaunawaan na hindi pinansin at pinento pa sa iba. Oo, yung nagkalat pa ng kahihiyan tungkol sa'yo. Hindi naman maganda yata yun. Actually, sa batas natin, may krimen yun. That would be unjust vexation. Saka, kung sinulat, libel, o kaya verbal abuse
na sinasabi, nako, hindi maganda yon. What do we do? Mm. Well, doon sa mga katulad kanina, may informant, si Mrs. Ito rin, may informant eh. No? Makakatulong kung ang mga informant na ito are willing to step in as mediators. No? Ayan. Kung sila mismo ay witness sa narinig nila sa partidong ito at sa partidong ito, napakaganda if these informants ay magle-level up into being mediators. Dahil kung kilala nila both parties at meron ngang kaugnayan na dapat ma-restore, napakaganda kung yayakapin mo yung responsibilidad na mamagitan sa dalawang tao na ito. Hindi mo lang iiwan doon sa, at least nasabi ko na sa'yo, bahala na kayo, no? Pero kasi kung narinig mo talaga, ikaw ay testigo, pwede ka talaga makatulong upang mapagbati muli, may pag-aasang mapagbati muli ang mga tao na ito. Ay, gusto ko yan, Doc Ems. Kapag ikaw pala ay testigo sa isang conflict o sa isang hidwaan, makakatulong ka. Ikaw pala yung pangunahing makakatulong para ma-restore o maayos ang kanilang problema, di ba? Mukhang hindi yun ginagawa masyado ng ating mga tao, no? Parang hindi talaga yung konsepto ng tulay sa Pilipinas, no? Pinapaalam ko lang sa ito, no? Ikaw na bahala, pinapaalam. Okay. Pero kung meron pa nga maitutulong, no? Alam mo hindi nagkakamabutihan ang dalawang dating magkaibigan at kung meron kang maitutulong dahil significant yung information na hawak mo, you might as well, no? Tumulong ka sa pamamagitan o magkusa ka na magkaroong opportunity yung dalawa na makapag-usap ng maayos. Palagay ko, nakakatuwa yan. Isang kultura ng Pilipino yung tulay. At yung tulay, kadalasan ginagamit sa ligawan, may tulay para yung nanliligaw ay kailangan ng tulay sa nililigawan para nakikisuyo, gano'n. Pero totoo din naman na yung tulay ay ginagamit na sa probinsya, tulay sa mga pakipagkasundo tulad sa mga lupon, mga lupon pang barangay, mga tulay sila para sa pagkakasunduan. At sana maganda yun, Doc Ames. Sana mapalaganap pa natin yung kahit sa mga informal na spaces para magkasundo mga magkakaibigan na nagkaaway. Alam mo, Doc Ames, sa totoo lang may mga gumawa sa akin. Naging biktima din ako ng ganyan. Kaibigan, tinuring mo maayos na kaibigan, nagkaaway kayo, biglang may nangyari. Ganun. Hindi naman tama. Parang it's not very good dahil hindi siya nasira yung friendship. Sayang. Ayun, no? Pero, nagre-reach out naman. Kaya lang, ayaw mamansin eh. Paano yun? Kadalasan kasi meron tayong similar experiences with our friends, but we are looking at those experiences from highly different perspectives. No? At hindi natin nalalaman o nabibigyan oportunidad na malaman yung perspective ng isang tao. Kaya kadalasan isip natin ay maaring wala talagang intensyon na saktan ka, but from your perspective, gano'n na nga. Okay. So napaka-importante talagang bigyan nyo ng pagkakataon ng isa't isa na makapagsalita at marinig. Siguro, kung sakaling meron kang nakagalit, hindi tamang ugali niya. Ay, kagalit kita, bahala ka sa buhay mo, iiwan na kita, hindi na kita makikita, ayoko na magpakita sa'yo, sasabihin ko lahat ng pangit tungkol sa'yo. Hindi magandang ugali, iba yung spirito. Sabi nga kung may mga ganyang pag-aaway, don't let the sun go down, o kung as much as possible, huwag mong patagalin. Kung may magagawa ka, ay huwag mo siyang patagalin. Ay, totoo. Huwag patagalin. Ay, eto, yung ating listener na susunod, mukhang medyo pinatagal yung kanyang sama ng loob. Kasi eto, kwento niya. Sabi niya, bata pa lang po ako, ay pakiramdam ko, di ako welcome sa family namin. Lalo sa nanay at tatay ko. Kaya po, lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero pinagtapos naman po ako sa pag-aaral ng parents ko. Hanggang sa namatay na po si tatay, gusto ko na po silang patawarin. Pero wala po akong natatanggap na sorry sa kanila. Pero soft na po ang treatment sa akin ni nanay. Ano po ang dapat kong gawin? Siguro dati harsh, ngayon soft na si nanay.
Ito yung Salamat sa Diyos no na napagtapos ka pa ng pag-aaral ng iyong mga magulang kahit na mayroong kawalan talaga ng relational and emotional connection na nararamdaman mo from your side. At salamat sa Panginoon na in the absence of that relational and emotional connection, may ginamit na ibang tao ang Diyos, itong ang lola mo, upang maging caregiver mo, magpalaki sa iyo. Okay. So, meron tayong mga pwedeng ipagpasalamat in such a difficult situation na pinagdaanan mo. Nakakalungkot nga na pumanaw na. Tama ba ng pakarinig ko sa tanong Oo, niya? pumanaw na daw yung tatay niya. Okay. Inaantay niya mag-sorry yung tatay Oo. So there was really a missed opportunity no na mapagpalalim pa ng kaugnayan with their own father. No? Maiksi talaga ang buhay kung ating tuturingin kaya mainam talaga na pahalagahan natin lahat ng ating mga kaugnayan. Kung meron pa tayong mapapagbuti sa mga kaugnayan na ito ay gawin natin. Pero marami talagang ganyang pamilya no na naroon physically present ang mga magulang pero yung emotional care ay nagmumula sa ibang mga tao katulad ng lolo, lola, tito, tita. Mabuti na lamang at meron tayong ganitong mga extended families na somehow are able to compensate dun sa hindi nagagampanan ng mga tunay na mga magulang ng isang lumalaking bata. Oo nga Pero alam mo, Pastor, may napansin lang ako, no? Minsan tinatanong ko, dapat pa talaga magsabi man sorry, ano? Sa Western culture, dahil formal communication sila, importante yung magsabi ka ng sorry. Kailangang i-admit mo yung pagkakamali mo. Dito sa Eastern culture, lalo sa ating Pilipino, mas madalas damdamin, hindi pinapapormal na sasabihin. Ipapadama. Kung halimbawa, ako'y humihingi ng dispensa, ipapadama ko na lang, hindi yung sinasalita lang. Para bang meron tayong kultura na wag mo idaan sa salita, idaan mo sa gawa. Kung humingi ka ng dispensa, abay pakita mo, hindi lang pwedeng daldal lang. So, ibig sabihin, magkakalinga. Siguro, ito yung nanay, naging soft na. Tapos, yung pagsusorry natin kadalasan, kumari, pagka nagsusorry na, aabotin yung kamay. Uy, peace na tayo. Yung mga bata, dahil yung bata sila, nakakatawa pagka naglalaro, tapos nagkakapikunan. Tapos, peace na tayo. Formally nasasabi dahil bata nakakapag-communicate. Pero pagka matanda na, hindi nagaganon. Peace na tayo. Wala na. Pagka matanda, pare, eto, regalo. Para doon sa atraso. Yeah, siguro sa ibang mga bansa, no, they can really be very frank sa pag-amin ng kasalanan at paghingi ng apology. At kaya din sa pagtanggap ng apology. No? Sa atin sa Pilipinas, kadalasan, no, kung meron tayong atraso, ang nangyari sa atin ay yung pakiramdam na wala akong mukhang iharap. No? Ayun. Dahil meron kang atraso. At kung ikaw naman ay may sama ng loob, ayaw kong makita ang taong ito. No? Ayun. Ako. We may not be verbal, pero yung physical presence, importante, no? At yung pagpapakita mo, kahit na ikaw ay walang mukhang maiharap, malaki ng mensaheng ipinaparating noon, no? Ayun. May atraso ka, pero nagpakita ka, ibig sabihin may kahandaan ka ng umamin sa iyong pagkakamali o sa iyong pagkakasala. Connect ka. Pwede nating mapalakas sa ating kultura, no? Yung sinasabing wala akong mukhang iharap, so might as well magpakita ka. Kung wala kang mukhang iharap, doon pa lang sa pagpapakita mo, bahagi na yun ng pag-amin ng iyong pagkakamali. Na bagay na pwede nang maging binhi ng pagkakasundo o yung inaantay mong pagsasabi ng sorry at yung inaantay naman ng isa na marinig niya yung sorry. Kung ikaw naman ang may sama ng loob, maiirin talaga sasabi mo, ayaw mo makita. Siguro palampasin mo muna yung sama ng loob mo. Pero kung may pagkakataon ay harapin mo rin yung tao at ipaliwanag yung nararamdaman mong sama ng loob. Oo. So hindi yung pagsasabi ng sorry, kundi yung pagpapakita. Malaking bagay sa Filipino culture yung pagpapakita, yung presence. No? At doon sa ating Aaronic blessing, maganda rin, no? Sinasabi rin the Lord lift His countenance upon you. No? Kapag sinabi na ay pinapakita ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo, ibig sabihin may pabor. No? So, kaya sa atin napaka-importante rin na pag tayo ay nagpakitaan ng mukha sa isa't isa, gusto na nating i-restore yung favor towards one another. Face. Yan yung tinatawag na face it.
Oo, let's meet face to face. Oo, hindi lang kayo virtual, no? F to F na talaga kayo. Ayan, nako, mga kaagapay, ang dami ko natutunan kay Doc Ames, grabe. And I'm very happy na tayo mga Pilipino ay tuloy-tuloy na pinibiyayaan ng Diyos para makagawa ng mabuti sa atin, sa kapwa, sa komunidad, sa ating bansa. Siguro, bibigay ko tong time na to kay Doc Ames na ipanalangin po tayo dito sa ating episode na ito. So, Doc Ames, sige po, please have the mic. Yours it is. And Yeah, Pilo, thank you for the opportunity na makabahagi ulit dito sa inyong programa. And sana nakatulong yung mga naibahagi ko ngayong umaga bilang pagtugon sa mga katanungang ipinahatid. No? Sige po, tayo ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa programa na katulad nitong Heartline na may pagkakataon na makapagbukas ng damdamin ang maraming tao, lalo na sa mga kalituhan, katanungan na meron sila. At salamat Panginoon sa karunungan na nagmumula sa inyo, sa gabay ng Banal na Espiritu upang matugunan ang mga katanungan na ito. Amin nga pong ipinapagpasalamat ang mga nagpahatid ng tanong sa pagkakataon na ito at na through this question, siguro po yung iba na nakikinig ay nakita ang kanilang sarili in a similar situation. Salamat Panginoon at natugunan po namin ito sa abot ng aming kakayanan. Sana po ay malaki na itulong nito sa kanila at patuloy po namin nihiling ang inyong pag-sustain sa programa na ito at pagpapalawak pa ng programa na ito upang matugunan ang pangangailangan ng mga listeners, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba pang panig ng mundo. Ang lahat ng mga tao, Panginoon, na involved sa production na ito, lalo na yung mga hindi naririnig sa radyo at nakikita sa Facebook, pero may malaking contribution. Salamat po sa kanila, sa production team na bahagi po ng Heartline. Salamat Panginoon kay Pilo at iba pa Panginoon na inyong ginagamit upang mai-ere ang ganitong mga programa. Salamat Panginoon for giving the privilege of ministry through radio and through Facebook and through other media upang lalo pa naming maipahatid ang mabuting balita at kung paano ito'y makakatulong sa pagsasaayos ng mga kaugnayang pampamilya, pang-iglesia, panglipunan. Lahat Panginoon ng kaluwalhatian ay binabalik po namin sa inyo. Yes. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Amen. Thank you very much. Naku, Doc Ames, I'm very happy na nakasama namin kayo ngayon. Bihira man, alam kong busy kayo. And pasensya na ho sa maraming aberya. Alam ko na madaming naging obstacles dun sa ating schedule. But thank you. Thank you very much for being here with us. Is there welcome, Pilo. No? It's really an opportunity, a privilege to be here. Oh, thank you. Thank you very much po. By the way, last few words na lang. Kung sakaling may gusto pang pa-counsel sa inyo, re-remind ko lang kayo, kontakin niyo si Doc Ames through doorofhopecounseling@gmail.com. Yun yung email niya. Mag-email kayo kung gusto niyo mag-appointment. For appointment po yun, ano? doorofhopecounseling@gmail.com sa email lang. Hindi po siya... Hindi lang sa akin, there are other counselors with Door of Hope. Ayan. Na makakatugon sa inyo. Ayun. Ako, busy talaga to si Doc. Mukhang marami pang ibang mga inasikaso. And thank you very much, Doc Ames. And by the way, huwag niyong kalimutan yung darating na event nila doon sa Lovestruck. Ano yun? 6 na Tuesdays. 6 na Tuesdays, yes. There are 6 Tuesdays at patuloy na magiging andun sa isa sa mga guests si Pastor, si Doc Ames doon sa Lovestruck na yun. Mag-register kayo, punta kayo sa Lovestruck Facebook, doon sa account ng Lovestruck, and then you will see para mapatuloy yung mga leaders malaman kung paano mag-deal with youth na sa youth of today. Ayan. Ako, maraming salamat, Doc Ames. Salamat sa inyo. So, thank you also, Pilo. Yeah. And please continue be a blessing. At sa lahat ng mga nakikinig, let's give a big round of applause right here kay Doc Ames. Thank you. Sige po, Doc Ames. God bless and see you again next time. See you again.
Opo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po, Doc Ames, sa inyong availability, and may God bless you. Patuloy pa po sa inyong pagmi-minister as counselor. And salamat din mga kaagapay for keeping us in your talapihitan. Taglish. Anyway, mayroong mga magagandang eksena o may mga magagandang tema ang ating mga talakaya ngayon. Ano? Pero ang isa sa mapapansin ninyo, yung lutang na lutang yung pagkakaroon ng Pinoy ng mga katangian ang lumabas dito, tulad ng pagkakaroon ng OFW, problema ng mga Pinoy na OFW, ang mga paghango sa hirap kaya kailangan mag-abroad, mga problema ng mga Pilipino, yung talagang mahilig nating pagkaisahan o napapagka at katuwaan ng mga taong merong mental health disability or challenges, at Pinoy na Pinoy din yung mga ethical concern ng paghatid o pagsundo, pati yung sa pananaw natin patungkol sa ano yung tamang pakikipag-usap sa mga ating asawa, mga ganun. Very Filipino yung damdamin. At talagang totoo na sa ating mga Pinoy, madalas ang ating pamamaraan ng pakikipag-ugnay ay nauuna sa damdamin bago sa pananalita. Kaya meron tayong mga taong hindi nakikipag-usap o kaya nagtatago, hindi na nagpapakita. Pero malaking bagay yung magagawa ng ating pagkakaroon ng mukha. Naisip ko lang na dito sa ating episode, yung mukha ay nilikha ng Diyos para sa atin. At kailangan natin ito para makita yung ating katangian o yung ating identity, kung sino tayo. Yung mukha ang ginagamit sa ID, ang ginagamit sa identity, sa pagkakakilanlan sa'yo. Pero sa ating kultura, meron ding katangian na ang gamit natin sa mukha. Yung gusto mong meron kang maipamukha sa mga tao. At kasama doon yung dangal. Andun yung mga taong nahihiya dahil walang maipamukha kapag sila ay nakaaway o kapag sila ay may atraso o kapag meron silang sama ng loob, hindi sila makaharap. Hindi mo maharap. Magandang katangian na pwede nating i-discuss further, maybe later on a later time. Pero doon makikita na ang Panginoon Diyos ay binigyan tayo ng mukha para magkaroon ng pagkakakilanlan at maiparating natin ang ating sarili sa paraan na makipag-ugnay ng maayos. Wala naman nakikipag-ugnay na tinatakpan yung mukha. Wala naman nakikipag-ugnay na gusto walang mukha na ihaharap, nakatalikod. Hindi. Pero ito yung mabuting bagay sa atin. Gusto nating humarap. At gaya nga ng bawat problema, gaya ng mga difficulties na difficult people, o kaya yung mga taong alam nating may atraso tayo, o kaya may problema sa atin, yung mga naghahanap tayo ng sorry, mas mainam yung face-to-face ang humarap doon sa kalagayan at gawing makatao ang pagresolba ng problema. So hindi ka maharap para maging galit, hindi ka maharap para gumanti, hindi ka maharap para i-demand sa isang tao na mag-sorry ka. Hindi ka rin maharap para sabihin sa isang tao na ikaw ay ganito o ganun. Meron kang ADHD, hindi ganun. Humaharap ka dahil sa iyong taglay na mukha, binigay ito ng Diyos. At ang taglay mo mukha ay nangangahulugang humarap ka na may kabutihan sa kalooban mo at mabuti ang pagharap sa isang tao. Ayan, matatandaan natin to bilang isang Pilipino na humarap tayo sa ating kapwa sa maayos na paraan. Kagaya ng pagharap natin sa Diyos. Darating yon, haharap tayo sa Panginoon. Kailangan natin na may masigla at masayang pagharap sa ating kapwa. Kung meron kang mga damdaming masakit, bigyan mo ng pagkakataon maghilom upang makaharap ka na may sigla para naman ma-enjoy mo rin ang pakikisalamuha at pakikitungo sa kapwa. And kung ano man ang problema sa mga kasambahay, sa mga kasama sa pamilya, pwede mong harapin na mayroong tibay ng loob, tsaka masigla at masayang
pagkatao. Yan po, sana magampanan natin sa ating lahat na mga kaagapay natin. Thank you very much for tuning in dito sa Heartline at patuloy po natin mapapakinggan ang Heartline Monday to Friday, 9:30 to 11 p.m. daily every weekdays, okay? And I hope to see you again next Friday dito pa rin sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. By the way, gusto kong pasalamatan yung mga kasama natin kaagapay sa broadcast sa Bukaw Transmitter site. Si ProdTech Nat Peralta, si Benjo Morano, tsaka si Kuya Reggie Vilena. Ang RTVT team na sila Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Calayag. Ang ating engineer, sila Engineer Nads Pagador, JV Tabua, Chris Molina, Michael Lopez, and Kayla Escalante. Ito po ang DZAS Heartline. Mapapakinggan nyo sa 702 DZAS tuwing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. At ito si Kuya Pilo, nagpapaalam sa inyo ngayong Friday. Magkita ulit tayo next Friday para sa isa na namang episode. Ipadala nyo lang po ang mga tanong nyo para masagot po natin. Whatever you need, we will go and achieve a very, very good and wise blessing for you. Pagpalain po kayo lahat. God bless and have a wonderful weekend. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas at patuloy po tayong sumasahimpapawid upang magbigay ng ministry ng counseling. Thank you. God bless everyone and have a wonderful night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.